Kasi nga ang tagapamahalang pangkalahatan ay nakatuon ang kanyang pansin sa kabuuan ng Iglesia ni Kristo at sa kalagayan ng ating lipunan. Dito ako ngayon linggo magtambay. Kumusta na po kayo? Magandang araw, magandang buhay. So ako ng mga kwan, gulay, walang gulay. Ngayon ay linggo, mamaya pa ako sasamba. Ganito po talaga ang aking dating mga vlog. Nung hindi pa lumalabas si Epipanyo Labrador na ng hamak sa iglesia at sa pamamahala. Kukuha ako ng gulay dyan. Subalit noong lumabas na siya, yan yung ginagawa namin, trabaho namin. Nung lumabas na si Epipanyo Labrador na talagang masasakit yung mga sinasabi niya laban sa pamamahala at sa Iglesia ni Kristo, ay gumawa ako ng mga ganitong content na reaction. Pero usually yung pang araw-araw ko lang na buhay kasama ang aking pamilya ang ina-upload ko ng mga video. Kumusta na po kayo? Magandang araw po. Talaga namang masakit sa damdamin naming mga Iglesia ni Kristo yung ginawa niyang pangiinsulto sa pamamahala kay Eduardo Manalo sa buong iglesia. Talagang minumura niya kung ano-anong mga masasakit na salita. At nung siguro nakita niya nag-trending, ginawa na niyang content, halos araw-araw niyang ginawang content ang Iglesia ni Kristo na puro naman masasama yung sinasabi, walang katotohanan, walang batayan, at paulit-ulit hanggang sa siniraanan niya ng siniraan kung sino-sino ang mga sinasangkot niyang mga tao na sinasabing kaya daw sila nagtago ay kasi pinagbabantaan daw ng Iglesia ni Kristo. Binanggit pa niya si Eli Soriano, yung namatay na. Kaya nagtago yun, paulit-ulit tayo. Kasi paulit-ulit siya eh. Kaya nagtago yun kasi maraming ang kaso, maraming hindi magagandang paratang. Pinagpaparatangan niya ang Iglesia ni Kristo noon ng kung ano-ano, kagaya mo, Epipanyo Labrador. Pero ngayon, umuusad na yung kaso patungkol sa iyo. Although sa amin, ng mga miyembro sa Iglesia ni Kristo, ay sana mabigyan ng hustisya yung ginawa mo na hindi maganda eh, hindi makatao, hindi makatarungan. Pero mayroong tayong due process of law. Mayroong tamang proseso na yun ang sinusunod namin ng mga Iglesia ni Kristo. Tayo ay nasa bansang Pilipinas, punong-puno tayo ng batas. Kung may nagkasala, dapat ihabla. Kung halimbawa sa akin, nagkasala ka sa akin, o dalhin kita sa barangay. Kung hindi kaya ng barangay, o didalhin sa korte. Pero hindi ka agad-agad, hindi po kaagad-agad aaksyonan yan. Magkakaroon yan ng mediation. Opo, hindi yan kaagad-agad aaksyonan kasi yun po ang tamang process sa korte. Kahit sa korte, mayroon bago isagawa yung hearing o yung tawag nito yung pagdinig sa kaso, bago magkaroon ng cross-examination, mayroon munang tinatawag na na mediation. Yun ang ginawa ng korte doon sa isang kapatid na naghain ng kaso patungkol kay Epipanyo Labrador. Kaya ipinatawag siya, yung kapatid, at ipinatawag din si Epipanyo Labrador. Subalit hindi sumipot. Ang mediation po ay
kagaya ng inyong pagkakarinig na nipaliwanag ko na rin, baka pwede pang ayusin. Magkaroon muna ng pag-uusap yung magkabilang panig na para kung sakasakaling maayos man ay hindi na itutuloy yung pagsampa ng kaso. Yun yung due process sa batas. Kasi tayo ay nasa Pilipinas, yun ang batas. Pag maghabla ka doon sa korte, hindi mo na tawag nito, aaksyonan agad. Ang gagawin ng prosecutor, mag-schedule sila ng isang araw na pag-usapin kayong dalawa, tapos mayroong mamamagitan kung sino man sa mga tao ng prosecutor office ang uutusan para mamagitan, pakinggan yung panig ninyong dalawa. At kung mapatawad ka noong nagreklamo, di wala na. Pero kung hindi ka niya mapatawad, katwiran ka ng katwiran na wala namang katuturan yung katwiran mo, yung kinakatwiran mo ay puro baluktot, puro kasinungalingan, talagang itutuloy yung pagsampa ng kaso sa iyo. At yun nga ang nangyari, nasampulan si Epifanio Labrador. Pinatawag siya ng korte pero hindi nagpunta sa korte kung saan siya nakademanda. Doon tawag nito, doon isinampa yung kaso laban sa kanya, pero hindi siya sumipot. Diba? Malamang mangatwiran na naman yon, sasabihin na naman niya na hindi ako yung pinapatawag na yun, hindi yun ang aking pangalan. Malaki talaga ang kasinungalingan nito si Epifanio Labrador. Talagang matigas yung ulo, talagang pinanindigan na niya yung kanyang sinabi na hindi daw kaya ng Iglesia ni Cristo si Epifanio Labrador. Patuloy niyang sinasangkalan ang taong mamamayan na siya daw ang tinig ng mamamayan. Marami daw siyang ibubulgar. Pero bagamat ganun po kasakit yung mga ginawa niya sa Iglesia ni Cristo sa amin, ay kung sa amin lang, kung ako personally, sa akin lang ha, pag nakaharap ko yan mismo, talagang masakit yung sinabi niya kahit siguro malaki yung katawan niya, ito naman yung tingnan niyo yung katawan ko, patpatin, pero batak naman sa trabaho sa araw-araw ay siguro makikipagbuno din ako dahil doon sa mga pananalita niyang hindi magaganda. Marami nga ang nagagalit ng mga kapatid. Talagang masama ang loob. Gusto nila nang mabigyan ng hustisya. Pero ang pamamahala ang kapatid ni Eduardo Manalo ay hindi niya pinapansin yung tahimik. Kasi nga ang tagapamahalang pangkalahatan ay nakatuon ang kanyang pansin sa kabuuan ng Iglesia ni Cristo at sa kalagayan ng ating lipunan. Kaya nagsagawa ng National Rally for Peace. Malawak po yung kaisipan ng kay Eduardo Manalo. Hindi lang sa halos wala na nga siyang panahon sa kanyang sarili, para sa kanyang pamilya. Sinasabi ninyo na siya ang pinapayaman, binibigyan ng mga abuloy. Itong si Aling Marie, mapupunta tayo kay Aling Marie. Kasi may video siyang binanggit na kaya daw magtrabaho para mag-abuloy. Aling Marie, ito pakinggan mo. Yung pag-aabuloy, alam mo ba ibig sabihin ng abuloy? Kahit magkano, bukal sa puso mo, abuloy yun handog mo yun, hindi ka tinatakdaan. Yun ang doktrina sa loob ng Iglesia ni Cristo, na kailangang maghandog ng ayon sa iyong pasya, bukal sa iyong kalooban, pasya ng iyong puso, huwag mabigat sa iyong damdamin. Kaya kahit piso ang iaabuloy, walang problema.
walang problema. Bukal yun sa iyong puso, masaya kang nagbigay. Sa ganung paraan, pinagpapala ng Ama ang masaya na nagbibigay na hindi mabigat sa kalooban. Kaya kasinungalingan yung sinasabi ni Aling Marina, kaya nagtatrabaho, nagpapakapagod yung kapatid niya, yung kung ano-anong trabaho ang pinapasukan. May sinabi siya, maghukay ng kamote, kumuha ng saging, tapos ibenta, magtrabaho. Ibig sabihin magtrabaho para mag-abulo. Yun ang sabi ni Aling Marie. Sabi niya, pinaalis na niya yung kapatid niya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Naiwan daw yung hipag niya at mga anak nila. At nabanggit pa niya na pag dumarating daw yung pagkakasakit sa kanila, hindi daw natutulungan ng Iglesia ni Cristo. Ang doktrina sa loob ng Iglesia ni Cristo, lahat ng pagsubok na darating sa iyo, anumang pagsubok yan, pinansyal, kalusugan, pamilya, ay idalangin mo lang sa Ama na lahat ng yan ay malalagpasan mo. Ganon po ang doktrina. Kaya ka pumasok sa Iglesia ni Cristo dahil sumasampalataya ka, natutulungan ka ng Ama, tutulungan ang iyong pamilya, hindi sa kanino pa mang tao. Mayroon kang ilalagay na salaysay, bakit ka mag-i-Iglesia ni Cristo. Ganon ngayon ang mga tuntunin. Hindi po sa pilitan, hindi yung bakit ka nagrelihiyon, bakit ka pumasok sa ganyang relihiyon. Kasi mayroon silang ibibigay. Kapag birthday ko, mayroon silang ibibigay. Kapag may nagkakasakit sa amin, dinadalaw nila kami, binibigyan ng pera, binibigyan ng gamot, pagkain at kung ano-ano pa. Hindi ganon. Hindi ganon. Yung relihiyon mo siguro ganon yan. Karelihiyon mo si Epifanio Labrador. Isa-isahin kong pahapyawan yan si Aling Marie. Dapat ayusin mo yung sarili mo. Magpreno ka na. At sa lahat po ng mga kapatid na mga nakakapanood nito, ay maraming salamat po sa inyong mga panonood. Patuloy ninyong pagsubaybay sa aking mga video. Bagamat sa atin ng mga kapatid, sa ating mga miyembro sa Iglesia ni Cristo, sa individual, kung sa atin lang talagang masakit yung ginawa ni Epifanio Labrador, kasi masakit talaga. Pero susundin po natin yung batas. Susunod tayo sa due process na mayroong mediation. Pag hindi niya pag tinanggihan pa rin niya yun, yung mga ganon, kasi maraming korte ibig kong sabihin, maraming lugar dito sa Pilipinas na ang mga kapatid kung saan nagsampa ng kaso laban kay Epifanio Labrador. Hindi lang po sa Metro Manila, buong Pilipinas yan. Lahat po ng korte magsasagawa ng mediation. Kung hindi siya pupunta, hindi sisipot, ang mga kinauukulan na ang bahala sa kanya. Sana nga ay makipag-ayos. Ibig kong sabihin, puntahan niya yung mga panawagan sa kanya na sumipot para ipaliwanag niya kung bakit ganito. Kasi kung makita ka ng mga kaaway mo nung nung hindi mo pa ginagalaw ang Iglesia ni Cristo, yun nga nung tawag nito, panahon pa na kung sino-sino ang mga tinitira mong mga tao, mga politiko na wala pang Iglesia ni Cristo, hindi mo pa ginagalaw. Kung sila ang makakita sa iyo, ewan ko lang kung anong gagawin nila sa iyo. Kahit pa pinagyayabang mo marami kang mga kasamahan, mayroon kang binabanggit mong mayroon kang 2 commander na kasama dyan, mayroon kang mga bomba na itinanim na sinasabi mo, yung mga yon ay kung gaano kagigil ang Iglesia ni Cristo makita ka, ay mas lalo sila. Kaya sana ay makipagkaisa ka na lang sa mga kinaukulan sa bawat korte, doon sa mga korte na mayroon kang kaso kung saan
isinampa yung kaso laban sa iyo. Iglesia ni Cristo versus Epipanyo Labrador. Iyan po ay AKA lamang, screen name lamang niya, Epipanyo Labrador. Pero pilit niyang itinatanggi na hindi siya yung kumakalat na pangalan. Richard, anong tawag doon? Kalimutan ko. Pero mayroon na may mga kapatid na nakapagsampa na ng kaso laban sa kanya kasi nakuha na yung information niya. Yun lamang po. At eto na, bukuha muna ako ng gulay pangagahan. Maraming salamat. Mag-iingat po tayong lahat.